Hello mga mare, kamusta kayo dyan? I-share ko nga pala sa inyo yung experience ko sa beauty derm. Dito muna tayo magbabanda at magpaganda muna tayo. Bago nga pala ako nagpunta dito, nagpa-appointment muna ako. Tumatanggap naman sila ng walk-in as long as wala silang appointment on that day. At basta hindi sila fully booked. Ang bongga ng bagong building nila, may pa-coffee shop na. Last year ko pa nga sana gustong gawin to, kaya lang hindi matuloy-tuloy at kapos pa sa budget. Finally, isa sa mga wishlist ko ay ma-unlock today. Ayan, nagpa-warts removal ako. Last year pala nung in-inquire ko to, nasa 1,800 ako. Nasa 1,800 pa lang siya nung pina-assess ko yung sa face ko. Per area pala yun. Ngayon, nagtaas sila ng 100 pesos. So, 1,900 na siya. Pero depende daw sa kung gaano karami yung warts. Pero in my case, pasok pa rin naman siya dun sa 1,900. So, ayun, yung unang procedure na ginawa is, nilagyan muna ng anesthesia. Yan yon yung pinapahid niya ngayon. Cream lang pala siya. Akala ko may i-inject or something. Pero, in fairness, wala ka naman mararamdaman nung nilalagay yan. Tapos, ibababad lang siya for 30 minutes up to 45 minutes daw. Hanggang sa medyo mag-numb yung mukha ko. Naku mga mare, nakikita nyo lang akong ganyan. Pero, ninervyos ako dyan. Sobrang takot na takot ako. At nanlalamig na nga yung mga kamay ko. Kaya kinakausap ko si ate para hindi naman ako masyadong matakot. Buti na lang friendly si ate at ina-accommodate ako. Ini-entertain niya ako. Tinatanong ko nga siya kung may mapipil akong pain. Kung sasaktan niya ba ako at paaasahin, char. Tapos after nga niyang pahira ng anesthesia, nilagyan niya ng plastic. Pina-plastic cover din pala yung mukha, char. Tapos after nga mabalutan ng plastic, iniwan niya muna for 30 to 45 minutes. Tapos ayan, konti-konti niyang tinatanggal at sinusundot-sundot na yung mukha ko. Tapos bago nga pala siya mag-umpisa dyan, meron siyang sinuksok sa likod ko, parang kable na parang anti-kuryente, ganun. At ayan na nga, Diyos ko po, ang sakit pala nito. Parang kinukuryenteng hindi mo maintindihan na parang kinakagat ka ng maraming langgam na pagkarami-rami. Bago nga kami mag-umpisa, tinanong nga niya ako kung mataas daw ba ang pain tolerance ko. Kaya naman ayan, sige, panindigan mo yan, ginusto mo yan eh. Medyo napapataas-taas nga yung puwit ko kapag sinusundot-sundot niya yung mukha ko. Pero in fairness naman kay ate, parati niya akong tinatanong kung okay lang daw ba, kung masakit daw ba, kung kaya ko daw ba yung sakit. Tapos kapag medyo masakit-sakit, ina-adjust naman niya yung yung kuryente. I mean yung machine pala yung ina-adjust niya. Masakit kasi yung kuryente. Tapos yung bandang right part ng mukha ko, yun yung medyo nag-numb Pero yung sa bandang noo kasi, yun yung talagang sobrang nafe-feel ko yung sakit. Kaya doon ako talaga napapaaray sa bandang noo. Pero yung sa face naman, hindi naman na masyado. Kumbaga, tolerable naman yung pain. So, ayan, one part lang yan. One area lang yan. 1,900. Tapos, ang katagalan niyan is good for 1 year lang daw. Pero depende raw Minsan kapag tutubuan ka ng warts, basta after mong magpatanggal ng warts, hindi na daw ganun karami. If ever man, natubuan ka ulit. Tapos, may downtime pala yan, 10 days. Pero depende daw kung gaano kalalim yung warts. Minsan, inaabot daw ng 1 month. At sa mga oras nga na yan, hindi ko mapigilan hindi mapaiyak dahil sobrang sakit talaga ng bandang noo. So in my case, since hindi naman ganun kalalim yung mga warts ko, mga 10 days lang daw yung downtime nung sa akin. Pampaan yan, cool down? Ano ma'am? Bili ka mo pero Pinapahid din yun. antibacterial ma'am. Ganyan din siya. Tube siya na ma'am, maliit lang. Iinom. Ipapahid mo din siya ma'am, twice a day. Okay. Para mas mabilis mag-heal. At ayun nga, pinahiran pala niya ng cream para anti-inflammatory. Pinapabilhan niya ako sa drugstore sa labas para mas makamura ako. Yun daw yung ipapahid ko twice a day for ilang days. Nakalimutan ko. Hanggang sa manuyo yata yung sugat. Tapos, wag ko muna daw siyang babasain for 6 hours. As much as possible, for 10 days, hindi ko muna siya papahiran ng kung ano-anong mababagsik na ointment. Or even yung sabon na mabagsik, wag muna. As much as possible, water lang daw. So, after naman 6 hours, pwede ka na maghilamos. Pero tubig-tubig lang muna. At after a few minutes nga, ito na itsura niya, na medyo namamaga-maga na. Yung mga sinundot-sundot kanina. Pero after a few minutes lang naman yan, huhupa din yan kasi meron nga siyang pinahid na cream kanina. Yun yung anti-inflammatory para hindi siya masyadong mamaga, hindi siya masyadong mamula. Tapos, ayan, syempre sinunod ko na rin ang pagpapa-eyelash perm. Siningit ko na rin pala para minsan ang lakad na lang, bongga. Sa ibang derma clinic naman to, sa Dermacare, sa Nepo Mall din, hindi naman din kalayuan sa amin. So, ayan, after nating magpaganda,
Ginutom ako mga mare, nag-shawarma muna ako. Napakasarap talaga ng shawarma nila dito, babalik at babalikan mo. Pagka uwi ko nga ganyan na yung itsura niya, medyo nangingitim-ngitim na siya. At mukha na siyang nunal. Humupa na yung pamamagaan niya, tsaka yung pamumula niya, kaya ganyan na yung itsura niya. O diba, effective yung ointment. Bali, lalagyan ko siya niyan ulit bago matulog. At ito pala yung pangalan ng ointment na pinabili sa akin, Mupicin. Ayun lang mga mare, salamat sa panonood! Bye!